Good morning. Kamusta kayo mga kapatiran sa iba't ibang panig ng Pilipinas? Happy Sunday. At bumabati po tayo unang-una sa lahat sa City Bible Church Southville, headed by Pastor Nato. 10th year celebration. Church anniversary celebration. At nakakamiss na wala kami dyan, Pastor. Normally, pag nandyan kami, grabe po ang kainan natin sa loob ng 9 years. But on the 10th year, another flavor ang ibinigay ni Lord sa atin. At salamat sa Panginoon. Wala namang sayang. So, congratulations sa Southville people. Magpatuloy kayo sa ating Panginoon. So, itong message na ito ay inihahandog ko rin sa inyo, galing sa Scripture. And ultimately, sa lahat ng mga kapatiran natin sa buong Pilipinas at sa ilang kapatid natin na nakikinig from abroad. May mga comment po tayong naririnig na putol-putol daw po, pero meron na po tayo diyang remedy. Ang aking anak na si Oliver ay agad-agad din namang ina-upload sa aking YouTube channel. At yun po ang naging request po ng iba. So, iba't iba yung context natin, pero si Lord ay nagbibigay sa atin ng mga pamamaraan kung paano natin maipadala ang mensahe across the globe. So, salamat sa ating Panginoon sa umagang ito. Pwede po ba tayo mag-pray muna? Dahil ang pag-uusapan po natin ay banal na bagay. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, samahan mo kami sa umagang ito, sa aming online preaching, sa aming pagdi-disseminate ng God's will, sa amin pong evangelism, sa amin pong training, sa amin pong feeding na ginagawa through internet. Salamat po Panginoon, samahan niyo po kaming lahat. Pagpalain mo, gamitin mo lang ako as your spokesperson. Sana po ay hindi ka ma-offend sa akin, Lord. Sana po ay maging mabuti mo akong tagapagsalita na nasasabi ko sa tao ang gusto mo, and that my message. Salamat po, Panginoon. Samahan mo kaming lahat. Holy Spirit, kayo po ang in charge. Kayo po ang aming teacher. Kayo magbibigay ng enlightenment. Sana po sa aking sasabihin ay talagang galing sa iyo, Panginoon. Salamat po. At the end of the day or at the end of this preaching, may your name be glorified. This is, Lord, my humble prayer in Jesus' name. Amen. So, mga kapatid, magsimula po tayo ng Bible discussion natin. So, sa umagang ito, ang akin pong nais ibahagi sa ating lahat ay kind of workers. Okay, God uses. Maganda po itong topic na ito sapagkat talagang hindi po tayo dapat titigil, hindi tayo dapat susuko, hindi porke lockdown ay talagang malalagyan na po ng kadena ang gospel o yung church ni Jesus Christ. At hindi naman po bago ang nangyari sa atin, ibang anggulo lang ito. Sa church history, may mga persecution, okay, may mga kapatiran tayo nung unang panahon na nagtatago nga sila sa mga kuweba, sila po ay inaaresto, pinapatay, pero patuloy at patuloy po ang gawain. In fact, magaan na magaan pa ho itong atin kasi naka-lockdown tayo, pero malaya ang gospel sa pamamagitan ng internet. Kaya po sa araw na ito, I challenge everyone na sana po ay tayo nawa ay maging qualified bilang set of people or workers na pwedeng gamitin ng Diyos dito po sa huling panahon. Ang gagamitin ko pong text ay Matthew chapter 9, verse 35 to 38. Ang sabi po ng Bible, Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogues, proclaiming the good news of the kingdom, and healing every disease and sickness. When he saw the crowds, he had compassion on them, because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. Then he said to his disciples, "The harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field."
So yan po, napakaganda po ng atin pong binasa. Talagang ito po ay kwento tungkol sa ating Panginoon, sa kanyang earthly ministry. At makikita po natin dito na talaga pong napaka-applicable ito sa ating kapanahunan. Sa umagang ito, naniniwala po ako na mas malaking percent ang nakikinig sa akin ay mga Christians at kaya yung malaking chunk ng listeners ko ngayon ay nais ko pong kausapin o nais ko ibahagi sa inyo ang mensaheng ito upang tayo po ay mabigyan ng challenge at tayo ang magamit ng Panginoon sa huling panahon na ito. So, nais ko pong ipakita muna ang content nito pong akin pong tinatalakay. Ang gusto kong talakayin muna yung context nito pong binasa ko po, mga kapatid. Makikita po natin dito yung context na, of course, si Jesus Christ ay nagtuturo. Okay, hindi lang siya nagtuturo, ayon dito siya po ay nagpapagaling. Siya ay nagpe-preach, siya ay nagpo-proclaim ng good news. Sabi diyan ay siya ay umiikot sa mga towns and villages at siya ay nagtuturo sa mga synagogues, nagpo-proclaim ng good news of the kingdom at nagpapagaling ng mga may sakit. So yun po, andun siya para maging pagpapala, andun siya para makatulong, maka-alleviate sa mga taong may sakit, nagpapagaling at nagtuturo ng pure gospel, ng pure words of God. Siya ay nagpe-preach ng good news. Yan po ang kanyang ginagawa. Yan po yung pinaka-konteksto. Okay, bahagi po ng kanyang pag-ikot-ikot ay makikita po natin na ang mga tao ay pagod. Yan po. Parang sa panahon natin ngayon, ang mga tao, bagamat naka-lockdown, sila po'y pagod. Pagod ang isip, okay, pagod spiritually, okay, maraming takot. Although hindi sila napapasok ng coronavirus dahil naka-lockdown, I suppose, ay wala silang coronavirus sa kanilang bahay o sa kanilang katawan. Pero makikita nyo na ang takot ay talagang nasa isip. May mga tao nga ngayon, hindi naman lahat, pero may mga tao ngayon na basta't may naramdaman, napaubo lang, iniisip niya na kagad ang coronavirus. Sumakit lang yung lalamunan, ay kinoconnect na agad. Parang kinoconnect na agad dito sa virus nito. Maaring tama siya, pero pwede rin namang mali. Ang point ko lang, masyado na pong natitwist ng coronavirus ang ating pong sanity. So mga kapatid, yan po ang ating makikita. Yung mga tao ay pagod, yung mga tao ay helpless, ang mga tao ay harassed, mga kapatid. Yun ang konteksto po nito. Now, makikita rin naman natin dito yung character ni Jesus Christ. Makikita natin ang kanyang compassionate attitude. Yan, part pa rin yan ng context. Nung makita ni Lord ang mga tao ay pagod, pagal na pagal, makikita natin ng attitude ng ating Panginoon. Ang kanyang puso ay nababasag. ang kanyang damdamin ay nadudurog. Talagang napaka-compassionate ng ating Panginoon. Sa paligid natin ngayon, di po ba mga kapatid, napakaraming namamatay. Wag na muna nating sabihin yung coronavirus. Masyado na pong popular yan. Yung lang yung namamatay dahil sa gutom, malnutrition, famine, na 8,000 kids ang namamatay every single day. Yun po ang talagang hindi masyadong viral pero napaka-significant po nun. At palagay nyo ba, ang puso ng Diyos ay hindi nasasaktan? Okay, sa context po ng coronavirus, may mga taong nasasaktan, may mga doctors na namamatay, may mga nurse na namamatay, may mga mayayaman na namamatay, may mga mahihirap. Okay, tatandaan po natin na nandun ang damdamin ng ating Panginoon. Pero siyempre, sa kabuuan ng Diyos, hindi lang naman siya compassion. Ang kanyang kalooban ay hindi lang puro compassion, meron ding justice, meron din po siyang God's plan. Lahat ng yun ay naka-interwoven dito sa nangyayaring ito. Nandun ang kanyang habag, pero at the same time, gusto niya rin namang magpadala ng mga salot
para ang tao ay magising. Pero hindi nawawala yung kanyang pagiging compassionate. Si Lord ay talagang napakagaling dahil napagsasabay-sabay niya ang lahat ng mga katangian niya all at once. So mga kapatid, maganda po na maintindihan po natin na nung si Jesus Christ ay bumaba dito sa lupa, yan ang kanyang platform sa kanyang pagtuturo, yung pagiging compassionate. Okay, makikita naman natin yung command. Ang command dyan mga kapatid is ask the Lord of the harvest. So ang ibig sabihin ng ask, yan po ay synonym ng prayer. Okay, so na makita ni Lord, ang mga tao ay pagod at bagsak ang mga balikat, ang mga mata ay punong-puno ng takot, ng pagod, malamlam, parang may sakit. Doon ang Panginoon, ang kanyang mercy, ang kanyang compassionate spirit. At ang sabi ng Panginoon, hinarap niya ang kanyang mga disciples at ang sabi, the harvest is plentiful. Tama po yan, even in our context, but the workers are few. Even in our context. Totoo po yan. At ang sabi niya, ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into His harvest field. So, sa ilalim po ng content, I was able to discuss with you 3 important points. The context, the character of Jesus, and the command. At ang command ay napakasimple. Ask the Lord of the harvest. It means, let us pray. At ang purpose ng prayer ay for workers. For more workers. Pero kung anong klaseng workers ang kakailanganan natin dito sa ating trying times na to, yun po ang aking gustong i-discuss sa inyo. Remember, ang aking pong subject matter today ay mahikayat ko po kayo na maka-align tayo kay Lord because there are kind of workers God uses. So samahan niyo po ako dun sa aking pong i-share sa inyo. Ang unang-una na tingin kong kakailanganin ng isang worker ng Panginoon ay hindi po master's degree. Hindi po. Biblical lang tayo ha, mga kapatid. Hindi po tayo worldly, hindi po tayo mga unbelievers, tayo po ay born again, tayo po ay Christians, tayo po ay Bible-centered. At ang aking pong tinuturo ay palagay ko ay tatamaan ng worldly system. Pero ang nakasulat po talaga dito, ang isang katangian ng isang tunay na worker na pwedeng gamitin ng Diyos sa trying times na ito is a compassionate person. Napakahalaga po nito mga kapatid. Sa aking palagay, ito ang dapat na magiging plataforma. Hindi po ng isang politiko, kundi ng isang tunay na manggagawa ng ating Panginoon. Kayo po mga kapatid, ano ang nararamdaman nyo ngayon sa mga taong pagal, sa mga taong pagod? Nararamdaman ba natin yung compassionate, mga kapatid? Yung naaawa ka talaga. Dahil ang tingin mo sa kanila, hindi lang basta tao. They are souls. They are lost souls. They are drowning. They are sick spiritually. They are weak spiritually. They are led by Satan. Pagka ganun ang nasa isip mo, talagang ang puso mo ay talagang mababasag. Magkakaroon ka talaga ng compassionate. Alam niyo mga kapatid, mahirap ma-develop din ng compassionate if you are a worldly person. If you are a materialistic person. If you are an egocentric person. Mahirap po yan because, ang egocentric focuses on himself. Yung kanyang, tingnan nyo ang mga tao ngayon, puro TikTok, di ba? Mapapansin po natin na talagang sa kabila na ang mga tao are losing lives, dying everywhere, nagagawa pa rin po nila ito. Hindi ko naman sila masisi dahil wala pa naman talaga sila dun sa level na pinag-uusapan natin. And we're praying that the Lord of the harvest ay talagang bibigyan ng mga tao ng certain maturity para maintindihan natin what compassionate attitude is. Pero napakahalaga po nito. Kailangan mga kapatid ng isang tunay na worker ay talagang tularan niya si Jesus Christ. Alam nyo, sa mundo ngayon talagang ibang-iba na ang qualification ng pagiging, sa churches nowadays, talagang binabago tayo ng mundo.
pati yung pananaw ng mundo, pinapasok natin sa simbahan na kapag gusto mo maging worker ni Lord, dapat ay may master's degree, dapat ay ganito ka, dapat ay magaling ka sa ganito. Yan po ay human standard. May wisdom dyan, pero naniniwala pa rin ako sa veracity ng Scripture. Wala tayong tutularan kundi si Jesus Christ. Si Jesus Christ ay compassionate. Yun po ang nakikita ko. So mga kapatid, importante sa pagiging compassionate na para ma-develop mo naman ng compassionate, I suggest, mga kapatid, na tingnan mo ang tao as a human, as a soul, as a lost soul, as a ship, isang tupa, isang tao na alipin ng kamatayan, na kumikilos sa kanya ang tinatawag na the law of death. Okay? The spirit of death is working within. Tingnan niyo ang mga tao ngayon, natutuyo na po sila. Ang mata nila natutuyo, ang katawan nila natutuyo. Okay. Kasi mga kapatid, man does not live by bread alone. Parang kumbaga mga kapatid, kung ikaw man ay merong, halimbawa, you're taking vitamins, mga kapatid. Example, you're taking vitamin C pero wala ka namang zinc. Parang kulang na kulang pa rin. Ang point ko mga kapatid ganito, kahit na ikaw ay kumakain ng pagkain tama everyday, okay, kumakain ka ng tama ng pagkain everyday, pero wala kang word of God, meron pa ring part ng iyong human being ang natutuyo. Kaya nga, maraming tao ngayon ang tuyong-tuyo, spiritually. Dahil ang sabi ng Bible, man does not live by bread alone. So kumakain ka, umaga, tanghali, hapon, kagaya ngayon. Dahil nasa bahay tayo, nakikita ko na maraming masaya dahil nagluluto, iba't iba yung mga pinapakain umaga, tanghali, hapon. That's wonderful. Enjoy the food, enjoy the bonding. Pero there is another side of our human being na dapat din nating pinapakain. At kapag hindi natin yun napapakain, yung ating kaluluwa ng salita ng Diyos, tuyong-tuyo tayo ron. So, parang lumalaki nga ang physical body natin, we were able na mapakain to, pero kung kulang ka dun sa side na yon, something is wrong pa rin. So mga kapatiran, napakahalaga ng ugaling ito, compassionate. So tingnan niyo po ang tao bilang kaluluwa, lost in the Lord, lost soul, na pag hindi sila na nakakilala kay Jesus Christ, they will go to hell. Pag yan ang tiningnan nyo, yung hell, what is hell, yan, i-magnify natin yan sa ating isip. Pag nakita niyo yung hell, talagang, at na-realize mo, at nailapat mo sa ibang tao, nako, you will see more, you will understand why you need to share the gospel of Jesus Christ. Not because of COVID. COVID is irrelevant. COVID is a small issue. Napakaliit niyan, pero minamagnify nga yan masyado. Pero sa ating pag-aaral, mas malaki pa ang ating hinaharap. Kaya nga ang aking mga tinalakay lately, coronavirus, precursor pa lang yan. Nagsisimula pa. That is just the beginning of birth pains. Parang lang yan, tip of the iceberg. So mga kapatid, if you want to be a kind of person God uses, develop compassionate spirit. Talagang, and then itinuro ko rin sa inyo how to develop compassion in your heart. Kinakailangan ay tingnan mo ang tao sa kanyang spiritual needs, mga kapatid. Pangalawang tinitingnan ko dito, yung sinasabi ng Panginoon kasi na, ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into His harvest field. Kinakailangan natin ng mga workers na tinatawag nating available. We will pray for workers na maipapadala. Ibig sabihin sila ay available, na sila ay willing na sumunod sa ating Panginoon. Ang sabi nga dyan ay, ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers. So, anong klaseng worker ang kailangan natin? Isang worker willing to be sent out. Hindi natin kailangan yung worker na hindi naman willing na magpagamit. Isang worker na puro excuses. Kinakailangan magkaroon tayo ng mga workers na talagang sent by God, mga kapatid, willing to be sent out.
mga kapatid. Pero siyempre may tanong kayo sa akin, Pastor Jim, how can we go out? Tayo ay lockdown, may COVID everywhere, pinagbabawal. So, I think, sasabihin nyo na hindi po applicable yung tinuturo nyo ngayon na ang isang klase ng worker o yung isang materials na pwedeng gamitin ng Diyos ay willing naman kami, pero how can we go out? Mga kapatid, yan ang siguro ang sinasabi natin. Pero tatandaan nyo mga kapatid na yung tanong na yan ay alam na rin yan ng ating Panginoon. Kasi ganito ang aking comparison. Alam nga ni Bill Gates si Lord pa kaya. Okay. Alam na nga ni Bill Gates 5 years ago na magkakaroon ng coronavirus. Si Lord pa kaya. So ang punto ko mga kapatid ay ganito. Sandali lang po. So mga kapatid, kaya ang nilagay ko dito ay available. Ano ang taong ito na available at willing magpagamit kay Lord ay dapat mag-isip. Kinakailangan siyang marunong mag-isip kung paano siya magiging useful instrument ng ating Panginoon sa panahong ito na may COVID. Kinakailangan, guys, brothers and sisters, all over the Philippines, I am asking your heart today, dumiskarte po tayo. Kung paanong makakalabas ang mensahe ng Diyos. Hindi pwedeng porke may COVID, hindi na tayo kikilos. Tama ba yun? Kinakailangan yung mga taong available at mga willing na lumabas. Kung hindi man siya makalabas physically, I think maraming paraan. Basta nandun sa puso mo ang compassion at ikaw ay willing at ikaw ay available, may paraan. Sabi nga pag gusto, may paraan. Diba? Pag ayaw, may dahilan. So mga kapatid, hinahamon ko ang bawat isa. Anong level ng Christianity ba ikaw nandoon? Isa rin yan sa mga katanungan. Baka naman talagang immature ka pa, kaya ganon, o kaya naman nagkakasala ka pa, kaya hindi ka man rin makakilos, o ikaw ay iba ang umiikot sa iyong isip, lalo sa mga kabataan ngayon, mga millennials. Bakit maraming kabataan, although malaki ang time nila, bakit hindi sila nagagamit kahit nung wala pa ang COVID? Dahil ang isip nila, hindi naman lahat, pero maraming kabataan ang isip nila ay computer games. Kita nyo yung mga taong kinainan ng computer games, pinakita sa picture, dating malusog ang katawan, bigla siyang kinain ng computer games, pumayat siya ng pumayat, hanggang mamatay. Di ba may nangyari niyan sa Quezon City? Parang 22 anyos na bata, napakalusog na bata. Ngayon, patay na po siya. Bakit siya namatay? Hindi dahil sa COVID, dahil sa computer games. Hindi siya namatay dahil sa bayan, kundi dahil sa computer games. Hindi siya namatay dahil sa kanyang pamilya o sa kanyang pagtatrabaho, kundi dahil lamang sa computer games. Napaka-vain, napaka-sayang, napaka-wasted na buhay. So, I'm challenging you guys, brethren. I want to make an appeal to all of you. If you believe that Jesus is coming so soon, what are you doing? Okay? You said you're willing. Show to the Lord that you're willing. You said that you are available. Do something about this, mga kapatid. Alam niyo mga kapatid, binibigyan ko ng masyadong malakas ang dating sa akin ng salitang a worker sent by God. Daling ko po kayo sa ganitong pananaw. Example lang, meron kayong plantation. Plantation ng sugar cane sa Negros. Example lang. Tapos, ang inyong harvest ay sabihin natin mga 20 hectares. Pero ang tao mo ay mga 30 hanggang 50 lang. Kulang na kulang po yun. So humingi ka ng tulong sa iyong kapatid. At ang sabi ng kapatid mo na nandun sa ibang lugar, okay, magpapadala ako ng mga workers ko dyan. Pagdating ng workers ng kapatid mo dun sa iyong plantation, hindi mga magagaling yung mga workers na pinadala niya. At ang sabi mo ngayon bilang may-ari, ano ba naman tong klase ng workers sent to me by my brother? Mga kapatid, question, are you
the kind of worker sent by God. Kasi kung ikaw ay yung worker sent by God, nakakahiya naman kung hindi tayo magiging masinop, masigasig, hindi tayo willing, paupo-upo lang tayo. Sent by God ba tayo? Di ba minsan may mga worker o may mga may-ari ng isang kumpanya na nag-hire ng 5, pero sabi nila parang gusto niya nang tanggalin ulit. O kaya sabi niya, 3 lang yung efficient. Yung 2, ganito. Tanggalin na yung 2. Something like that, mga kapatid. So, nilalagyan ko lang po ng sense itong mga pinag-uusapan natin para madala ko yung mensaheng ito hanggang dun sa grassroots natin. Para maintindihan natin ang ipinamamanik ng Diyos. Kinakausap po tayo ng ating Panginoon. You know, ang puso ko ay ganito. Gusto ko sanang mapalakas ang ating grupo, ang ating mga kapatiran sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Kahit ang mga kapatid natin sa ibang bansa, this is high time. This is it. This is the time, mga kapatid. Kumbaga sa basketball, ang tingin ko dito, parang last 2 minutes na po tayo. Anong gagawin natin? Di ba sa basketball, kapag last 2 minutes, anong ginagawa ng coach? Pinapasok niya yung the best of the best of the best. Di ba? O, ikaw ba yung best of the best? Ikaw ba'y talagang sent by God? O baka naman hindi ka sent by God? Ang masakit nito, baka hindi tayo qualified. Parang magiging parang audience na lang tayo for the rest of our life. Minsan na-challenge ko ang simbahan. Maraming humahanga sa inyo kay, let's say, mga napapanood natin sa YouTube, yung isang lalaki na talagang paano siya kumakanta ng napakagaling, babae na kumakanta ng napakagaling, sumasali sa mga talent show. Ang galing. Okay, ang galing ni ganito, ang galing ni ganito. Pero ang tanong ko, hanggang kailan ka mamamangha sa giftedness ng iba? Hanggang kailan ka magiging audience? Hanggang kailan ka magiging tagapanood? Hanggang kailan ka makikinig sa akin? Guys, God is calling us today. Hinahanap ng Diyos yung klase ng worker, klase ng material, klase ng putik, ng lapok na gagamitin ng Diyos sa panahong ito. Basta alam niyo mga kapatid, meron ka lang compassionate na puso, mahalagang bagay na po yan. May mararating ka na yan in my assessment. May malinis kang buhay, may mararating ka niyan sa Panginoon. Trust me mga kapatid, based on the Bible. Available ka lagi. Talagang para kang servant, waiter. Pag sinabi ng boss na punta ka ng kusina, magluto ka. O pag sinabi ng maghugas ka ng plato. Laging ganun lang. You know, isa lang yan sa aking mga dynamics ng buhay ko na palagi ko lang, I make myself available. Sa panahon nito, mga kapatid, dapat mag-isip tayo. Be willing. Dumiskarte tayo. Hayaan natin kung hindi man tayo makalabas physically, may lalabas sa atin yung mensahe natin. Hindi pwedeng ikadena ang mensahe ng Panginoon. Are you the kind of worker sent by God, kapatid? Are you the kind of material na pwedeng makagawa ng great exploitation? Sayang po ang buhay natin. Young people, especially to you guys, to you millennials, sayang ang buhay nyo. Alam nyo, 19 years old pa lang ako nang maglingkod ako sa Panginoon. Grabe po, I'm 54. At if the Lord will give me another life, I will offer it again. Sipin nyo mga kapatid, nakakilala ko kay Lord ng 1984. Ngayon is 2020. So that's, wow. Ilang taon na po yan? 36. Tama ba? But, ang point ko lang mga kapatid, napakasarap maglingkod sa Panginoon. Lalo na ngayon, mas malapit na ang ating kaligtasan kasi andyan na yung mga, ito na yung, papasok na po tayo sa mas masiselang sitwasyon ng end times. Ang 666, andyan na po. Nakaset up na lahat yan. Ang Satan ay magkakaroon na ng image sa Jerusalem. Papasok na po, gagamit na po si Satan ng
yung Antichrist ng isang tao para sumunod sa kanya. May problema tayo ngayon, coronavirus, global problem. May isang tao dyan na gagamitin si Satan, magbibigay ng kapayapaan for a short time. For a short time. Kita na po natin to. It's in the Bible. Don't be surprised, mga kapatid. The time is so near. The next one is productive. Pangatlong katangian, quality. Quality ha. Isa sa mga quality ng kind, ng uri, ng material na gagamitin ng Diyos, productive. Lagi siyang productive. Look at that, mga kapatid. Bakit ko sinasabing productive? Sa context po nito, ay makikita natin si Jesus Christ umiikot, productive. Nagtuturo, productive. Nagpipreach, productive. Nagpapagaling, productive. Ang daming may sakit, productive. Kaya dapat productive ka. Ang mga tao doon ay puno-puno ng mga karamdaman, disease. Iba-iba ang problema doon. Ang sabi pa niya doon, ang mga tao harassed, ang mga tao helpless, like sheep without a shepherd. Paano kung hindi ka magiging productive? Kayo ba sa bahay kapag gumising sa umaga, ang daming lalabahan, ang daming ikukula, ang daming lulutuin, mamamalengke, maglilinis ng banyo, maglilinis ng parking, anong gagawin? Napakarami kong gagawin. So you need to be productive. So, kapag ganyan kadaming gagawin mo, gagawa ka ngayon ng schedule, ng things to do. Ito una kong gagawin. But you know the fact that we need to be productive. Especially sa spiritual kingdom now that the end is coming. Mga kapatid. Alam niyo po, meron po akong isang natanong na huwag gagawa ng Panginoon. Oh, kamusta dyan kapatid? Ito pastor, lockdown. Ganun. So anong ginagawa mo? Kinakausap ang paso, sabi niya, kinakausap ang aso. Ha? Hindi na po ako nag-comment, mga kapatid. What the heck is going on? Hindi ba talaga tayo pwedeng pumunta sa level ng Panginoon? Hindi ba talaga tayo pwedeng pumunta sa pananaw ng Diyos na, hey, the people are dying everywhere. I cannot simply sit back and do nothing. I cannot simply sit back and do nothing. Mga kapatid, please, yung fluency ng ating puso ang mahalaga sa sandaling ito. It's not the fluency of the mouth. It's the fluency of the heart. It's the fluency of the mind. Yan ang yan ang klase ng mga materyales na pwedeng gamitin ng Diyos in these trying times. Natalino ka? Pakita mo yan sa Panginoon. Manggagawa ka? Pakita mo talaga yan. Oh, marami kang alam? Ipakita mo yan ngayon sa Kingdom of God. Guys, we need to be productive. People are sick spiritually. People are harassed and helpless spiritually. We need to be compassionate. We need to be available. We need to be productive. Mga kapatid, kumbaga sa tournament ng bike, ng cycling, ito na po yung last lap. I don't know if you believe me. I don't know if you believe me. I don't know if you have faith. Because hindi naman ako nagtataka. Even Jesus Christ said, hindi lahat may faith. Hindi lahat. Jesus admitted that, na hindi lahat ay may faith. Kaya nga sabi ng Panginoon, makakakita ba ako ng faith pag bumalik ako sa lupa? Faith is contagious. Faith is a substance of the things hoped for. Faith is movement. Faith is an action word. Look at Hebrews chapter 11. Look at the people who died because of faith. They don't stop. They did not stop. Brothers and sisters, iiwanan ko po sa inyo ang mga kaisipan na ito. Pero bago po ako magtapos, mga kapatid, basahin po natin ang last verse that I would like to share with you. Revelation chapter 22, verse 12. Mga kapatid, ang ganda-ganda po. Revelation chapter 22, verse 12. Pakinggan niyo po mismo ang salita ng ating Panginoong Jesus. Behold, sabi niya, I am coming soon. Tama. I am coming soon. Okay? And my reward is with me.
And I will give to everyone according to what he has done. So mga kapatid, tatandaan niyo po, ang salvation lang ang libre, but not the reward. Okay, pero, it's not the reward that I'm talking about here. I'm talking about what can you do. Sabi ng Panginoon, kasi ginamit yung, and I will give to everyone according to what he has done. What did you do to advance the gospel? Did you pray for the gospel? Did you send your money to propagate the gospel? Nakatutulong ba tayo? Mga kapatid, anong ginawa natin talaga? Alam niyo mga kapatid, kung talagang tayo Kristiyano, dapat naiintindihan na po natin to. Alam niyo, ang church natin talagang grabe na po ang mga churches ngayon talagang unfruitful. Napaka-unfruitful na mga churches ngayon. Nakakalungkot po ang mga churches. Not just, hindi lang City Bible Church, but many churches are very unfruitful nowadays. Talagang ang taas-taas na po ng marka na talagang ang mga churches ngayon ay unfruitful. Maraming workers ngayon hindi nagbubunga. 5 years na sa church, walang nadadalang mabuborn again through him. Kahit isa, in 5 years, walang naaakay. Di ba nakakahiya po yun kay Lord? Yun pa naman ang utos ng Lord sa akin, go and make disciples. Are you making disciples? Siguro ngayong may COVID, lalo na tayong maraming justification. Lord, may COVID eh. Pastor, may COVID. Eh bakit nung walang COVID, hindi rin naman tayo nanganganak? Ilan ang naakay natin sa church na pinupuntahan natin in 1 year? Ilan ang naakay natin? Statistics tayo. Ilan ang naakay mo? 2019. Ilan ang naakay mo? 2018. Ilan ang naakay mo? 2017. Naging fruitful ka ba? Naging productive ka ba? Kaya, mga kapatid, sa totoo lang, wala tayong maikakatwiran kay Lord. Whether may COVID o walang COVID, pag ang mindset natin ay hindi mindset ng ating Panginoon at hindi tayo luto ng Scripture, magiging ganyan lang po tayo. Yan pa naman ang ayaw ng Lord, mga kapatid. Remember the parable of the talent? Yung isa binigyan ng 5, naging 5 uli. Yung isa binigyan ng 2, naging 4. Yung isa na natiling 1. Hindi siya productive. Ang sabi ng Bible, if I will quote it right, sabi ng Panginoon doon sa tao, you're lazy. Number 2, you're wicked. Napakasama pala nun sa mata ng Panginoon. You're wicked. At ang sabi niya, in fact, pinadala siya sa impyerno. Mukhang hindi kita anak. So mga kapatid sa ating Panginoon, ito pong preaching ko na to ay buong puso ko pong inihahandog sa inyong lahat. Inihahandog ko po ito sa CBC Southville, sa kanilang anniversary, sa mga City Bible Church sa Mindanao, sa Visayas region, dito sa Metro Manila, dito po sa NCR, hanggang dun po sa dulo ng Bulacan, hanggang dun sa kapatiran natin sa Bulinaw. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mga kapatid, minsan pa humihingi po ako ng pasensya kung in case nakakasakit po ako. Pero sana po, damahin nyo lang ang puso ko. That's all I want. Dahil sa ministry na aking pinaglilingkuran, dito sa pinaglilingkuran nating simbahan, yan lang naman ang naging puhunan natin. Puso. Puso, mga kapatid. Passion for the Lord. Puso natin. Hallelujah. Samahan nawa tayo ng ating Panginoon. So mga kapatid, God bless you. Salamat ng marami po sa inyong pakikinig. Happy Sunday. Happy anniversary, CBC Southville. Congratulations. Salamat po sa mga kapatiran natin na nagsusupport po sa vision ng CBC na nakatira sa Amerika, sa Canada, nakatira po sa Canada, sa Australia, sa Amerika. May kapatiran din tayo nakatira ngayon sa Africa. Mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat. God bless. God bless. May the Lord bless you. May the Lord enable you. Let me pray. Salamat, Lord, sa opportunity na binigay niyo sa amin today.
Nakapag-preach na naman ako ng salita nyo. Salamat sa inyong habag at biyaya. Pagpalain nyo po ang aming po mga napakinggan sa puso namin. At I pray for people, your people who listen to your message. It's not me, it's yours. Kayo ang namamanik sa mga kapatiran, Panginoon. At pagpalain nyo po ang mga church sa buong Pilipinas. Pakita nyo po sa kanila na ang COVID is walang kwenta. Yan po'y hindi dapat mag-dominate sa amin. May paraan si Jesus Christ at empower nyo po kaming lahat. Ang mamagnify nawa ay si Lord, ang kanyang sovereignty at ang kanyang providence. Lord, control us. Use us mightily and abundantly. Salamat po, Panginoon. Sa inyo po ang lahat-lahat ng kapurihan, lahat-lahat ng kaluwalhatian. Father, Jesus, and the Holy Spirit. This is, Lord, our collective prayer in Jesus' name. Amen and amen. God bless. God bless po.